Hello, magandang hapon uli sa inyo. Meron tayong pag-uusapan dito na topic. Mga videos na pinasa sa akin, no? So, ito. Unahin natin to. Road rage. May mga nagko-comment kasi na maganda daw yung ginawa nung pumatay eh. Grabe naman yun. Walang ganun ha. Kahit sometimes, no, pagkupal yung pinatay, alam mo yun, makakaramdam ka ng ligaya. Pero masama yun, men. Masama yun. Diba? Patay isang rider sa pamamaril ng dalawa pang rider na nanita sa kanyang pag-counterflow sa kalsada. Ang nahuli kam na road rage. Sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Pasado alas 8 ng gabi ng Lunes, nakunan sa CCTV nang makasalubong ng dalawang motorsiklo ang isa pang motorsiklong nag-counterflow. Nagkasagutan ng mga ito. Maya-maya, itinabi ng nag-counterflow ang kanyang motor at nilapitan ang dalawang motorrider na nakahinto sa may unahan. Habang papalapit sa dalawa, biglang pinutukan ang biktima. Tingin namin, nasita siya nung dalawang suspect na bakit siya nagka-counterflow. Mga 15 meters, nagkahiwalay na sila. Kaya lang po, bumalik pa tong biktima. Para pinuntahan niya. At nung naka-stop na po yung... Kasi nagasgasan yung itlog niya. Diba? Yung itlog ko, magmumukha kasi akong duwag eh. Pagka or yung pride niya. Diba? Na-damage yung pride, bumalik. Mas importante ang itlog at pride kaysa sariling buhay. dalawang suspect, nakahanda na pala. Oh my Takbo ang God. dalawang biktima. Pero kinalaunan ay binawian din ng buhay matapos tamaan ng bala sa dibdib. Sa follow-up operation ng QCPD, nahuli ang isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa biktima. Nadiskubre ng pulisya na dati na pala siyang may kinaharap ng mga kaso. During sa backtracking po, natunto natin kung saan nanggaling tong dalawang suspect. Sa may Sangandaan, Caloocan City, nakita po natin mayroon siyang mga previous cases. No? Yung isa, RA 9165, yung Comprehensive Dangerous Drug Act. Nako. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong na sa QCPD. Para sa GMA Integrated News, John Consulta. Diba, men? Hindi worth it eh. Na-let go na, wag nang balikan. Diba? Lalo na kung ikaw pa yung mali, ikaw pa yung nag-counterflow. Tapos ikaw pa yung ikaw pa yung matapang. Or kahit na, hindi, sabihin natin ikaw yung tama, no? Kahit sasabihin mo ikaw yung tama. Hindi ito pagiging duwag eh. Diba? Hindi ito pagiging duwag. Mas uunahin natin maging wais kesa isipin na tayo ay naduwag. Kasi, alam mo yun, parang kabawasan talaga sa itlog pag hindi mo hinarap yung mga yung mga umangas sa'yo eh. Nilulugar talaga yan eh. Yung yung pagiging matapang, nilulugar yan eh. Paano yung mga anak mo ngayon? Paano yung asawa mong iniwan ngayon? Or pamilya mo, or nanay mo? Mas mahal mo yung itlog mo eh. Diba? Kaya hindi ako, kaya natatawa ako kasi binigyan ka na ng pass ni kamatayan. Pinalampas ka na. Sa bagay, minsan yung bugso talaga ng damdamin, hindi rin talaga makokontrol eh. No? Pero pag-aralan natin, kasi sa bugso ng damdamin na yun, hindi natin alam kung ano yung minsan magagawa natin o minsan masasabi natin na magti-trigger dun sa kausap natin, di ba? Come on. Hindi kahit kailan hindi katalinuhan or kagitingan ang pagiging matapang ng wala sa sa oras. Ay naku, Diyos ko. Next. Ano to? Si Bon Ordoña. Ito muna si Bon Ordoña.
Von Ordoña faces backlash over vlog involving frogs in swimming pool. Parang animal cruelty nga naman ito. Animals are not toys. Delikado rin ang chlorine sa frogs and dogs. Para lang sa katuwaan nyo pag didiskitahan yung mga hayop. Oo nga naman. Hindi siya maganda. What a careless idea. No thought was given to the effects of chlorinated water on frogs, which play a vital role in maintaining the balance of our ecosystem. Last to live sa swimming pool wins 100k. O nga, parang hindi pinag-isipan ito. After niyan, saan nyo idadala yung mga palaka? Siguro sa sobrang ubus na ng idea, Sometimes yan din ang hamon sa isang content creator eh. Lalo na pag nasasanay ang mga viewers mo sa extreme. Kailangan kasi mas higitan mo pa yon. Kasi ayaw mong matigil dun sa pagiging stagnant eh. Kasi sometimes, 'di ba, for example, kaya nga dapat magpakatotoo ka lang lagi talaga eh. Kung ano yung normal na sa buhay mo, 'di ba? O ano nangyari sa buhay ko? O ganito po tayo ngayon, 'di ba? Or halimbawa sa ghost hunting ang content mo. Okay, sige. I-explore natin itong Diplomat Hotel. Oh, nandito tayo. Wala po talaga nagparamdam. Anong gagawin natin? Wala po talaga. Pwede mo naman daanin sa iba yun eh, di ba? Maging entertaining kayo. Katulad ng ginagawa nila Boss Rino. Magtatawanan habang syempre wag mo lang pepekein talaga. Pero nasa pag-deliver nyo yun eh. Pwede maging entertaining ang isang bagay kasi alam mo, 'di ba, ghost hunting, 'di ba? Ang mangyayari niyan, mapipilitan kang higitan pa rin yung nameke ka ngayon, 'di ba? Napaniwala mo yung mga tao do sa peking ginawa mo. Ngayon, pipilitan mo mahigitan pa 'yon. Pagka hindi mo nahigitan 'yon, magiging common ka na lang. Feeling ko ito yung nangyari kay Von Ordoña eh. Marami siyang gimmick na ginawa na naaliw yung mga tao kasi talented siyang vlogger. Eh ang problem, syempre ang idea nauubos, hindi naman pwedeng yun at yun ang gagawin mo. Kaya kung ano-ano na naisip ito, resulta. Diba? Hindi pinag-isipan. Ang iisipin lang may shock value yung ginagawa. Anyway, 'di ba? Next. Ano to? Kay Sir Jack. Ano to? Beautiful. Oh, thank you. Cute. But I'm Everyone. not lady. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. You don't believe me? You are not a lady boy, are you? I'm No. lady boy. Really? Yes. You are gorgeous. No. No? I'm lady boy. I don't believe you. I don't believe you either. Oh, why? You lady. I'm lady boy. Ayos na ba? Tanggap na. Alam niya, nunasyon niya. Di ba? Napanoorin niyo naman ng isa. Yung moment na gusto kong mag-transition na babae Okay. talaga. Yung gusto kong itrato akong babae, yung gusto ko tingin sa akin babae, ganon. Pero like, hindi pa ngayon, pero may plan din akong magpa-sex change. Yung Really? ganon. Yeah. Wow, excited to you. I'm just, You're young pa. I'm too young pa din. How old are you again? I'm 20. Wag. Wag. Sayang. Mala mo magkagirlfriend ka magbukas. Sayang. Wag. Wag. Beautiful. Ang pinakita lang dito, may mga, kung sino pa yung mukhang babae talaga, alam niyo yung totoo. Ito yung pagiging bading, hindi naman masama yan eh.
Unang-una, hindi naman makokontrol kung yun talaga nararamdaman mo, no? Na bading ka. Hindi naman masama yun. 'Di ba? Hindi mo naman makokontrol yun eh. Kaya lang syempre, kailangan natin tanggapin yung katotohanan na bading ka na na-stuck ka sa ganun. 'Di ba? Yung pagpapasex change, hindi naman krimen yun eh. Siguro sa religious belief ng iba, parang kasalanan. Pero sa umiiral nating batas ngayon, hindi naman yun eh. Hindi naman siya krimen eh. Pero kung halimbawa, kung pipilitin mo yung ibang tao na isipin yung gusto mo, yung sabi kasi ni Sir Aura dito, Yung gusto ko tingin sa akin babae ka. yung gusto niyo daw tingin sa kanya babae, yun ang hindi mo makokontrol yung isip ng tao. Kahit nga Diyos, di ba, hindi niya kayang kontrolin ang free will ng tao. Swerte ka kung halimbawa may nakaharap ka na trato o sa'yo ay babae. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na, hoy, wag niyo itrato itong babae. Nasa sa inyo, trato niyo siyang babae, di okay lang. Pero merong mga may mga conservative or mga idealistic talaga na makakasalamuha ka na hindi maibibigay ang gusto mo. Yung respect na ibibigay sa'yo, kayang ibigay naman yun. I believe naman na maibibigay talaga sa'yo yun. Pero dun sa paraan na respeto na kaya nilang ibigay. Matawag kang sir, kamusta ka na po? 'Di ba? Sa iba, ano yun eh. Oo, may mga tumatawag ng sir na para asarin ka, para bastusin ka. May mga ganun eh. Pero may mga, halimbawa, mga crew ng restaurant or ng business na tawag kang sir. Sana iintindihin mo yun. Kasi sometimes nagagalit kayo eh. Kapag ganun, huwag kayong magagalit. Hindi nyo pwedeng kontrolin ang belief ng isang tao. Yung belief ha. We're talking about yung belief, hindi yung facts. 'Di ba? Actually, yung facts hindi mo rin makokontrol yun eh. Kasi ang iisipin na naman iba, yung paniniwala ay gano'n. May mga paniniwala din kasi naman talagang mali. 'Di ba? For example, no, naniniwala ako na pag nakakainom ako ng dugo ng birhen, ay babata ako. Alam naman natin hindi totoo yun eh. Scientifically speaking eh. 'Di ba? So kapag kinontra ko ba yung paniniwala na yon, hindi ko ginagalang yung paniniwala niya. May mga paniniwala na kailangan talagang igalang. For example, sa religion, 'di ba? Yung interpretasyon nila sa Bible. Kung yun naman ay nakakadulot ng kabutihan sa kanila, wag mo nang pakialaman yun. 'Di ba? Sabi naman ng iba, bakit ikaw, Eka, yung mga nalilibang sa mga peking ghost hunter, never ko pinakialaman yan. Malibang kayo. Sinasabi ko lang peke yung ghost hunter. Pero kung naliligayahan ko doon, go ahead, manood kayo na manood doon. Walang problema. Di ba? Kasi yun na naman isa sa misconception eh. Pinakikialaman ko daw yung pag-i-enjoy nila eh. Wala akong pakialam doon mag-enjoy kayo. Kaya lang kasi, kapag nalalaman nyo yung totoo, hindi na kayo nag-i-enjoy. Kaya kasi kayo nag-i-enjoy, akala nyo, totoong-totoo yung napapanood nyo. Di ba? For example, vlog ni Donsky Gash TV. Enjoy na enjoy kayo. Ayun, may nasasalubong na siya ng white lady. May nasasalubong na sa inyo na white lady. Ginulat siya. May, muntik na siyang sakali ng white lady. Diba? In-expose. Sinabi yung totoo. Hindi naman white lady yan. Si Boy Balud yan eh. Tama? Si Boy Balud yan eh. Now, hindi ko naman pinakikita. Hindi ko naman sinabi na huwag kayo manood dyan. Ang problema kasi, kapag nalaman nyo na hindi pala totoo yung pinapanood nyo,
Instead na ang awayin nyo, yung nanluloko sa inyo, ang aawayin nyo, yung nagsabi ng totoo. Di ba? Na wala namang kinalaman, sinabi lang yung totoo. Di ba? Tapos magdidepensa pa, alam naman namin kasi peke eh. O alam nyo palang peke, sinabi kong peke. Dapat nga magkakampi tayong dalawa eh. Eh ba't kayo nagagalit sa akin? Na kapag sinasabi ko yung mga bagay na alam nyo na hindi ko naman siniksik sa kukote nyo. Kusa nyo ko napanood. Anyway, nawala na tayo sa... Hindi kasi dun na naman papasok yan pag na-mention yung paniniwala eh. Diba? Hindi lahat ng paniniwala ay ginagalang. However, may mga bagay na kailangan natin igalang yung paniniwala. Lalo na kung ito ay nakabatay sa totoo. Kapag ka ang paniniwala ay dalawa lang ang kasarian na nilikha ng Diyos, isang babae at lalaki, na totoo naman talaga, bakit hindi mo anuhin yun? Bakit hindi mo igagalang yun? May iba pa bang kasarian ng nilikha ng Diyos? O inimbento nyo lang? Kayo lang ang nagsabi niyan. Diba? Next. Ano to issue kay Andy Eigenman? Claps back at netizens criticizing her children. Ano sabi nung netizen? Ano sabi daw? Hindi naman in-screenshot yung sinabi. Andy Eigenman did not let pass the remarks of some netizens who spoke negatively about her children after they were called dirty kids. Dirty kids daw to. Paano naging dirty kids to mga to? Exposed kasi ito sa mga to sa beach eh. Siyempre, pag malapit ka sa beach, medyo maitim-itim ka talaga doon. Kahit nga si Andy Eigenman, di ba? Dati puti ito eh. Maputi ito dati eh. Mapuputi sila, di ba? Parang medyo may pagka-foreigner ang lahi nila dati eh. Hindi dirty ito. Hindi naman. Mukhang mas mayaman pa ito dun sa ibang nagyayaman-yamanan dyan eh. Di ba? Nagkataon lang na beach life sila. Di ba ganyan din na itsura ng mga ng mga Hawaiians, mga Samoans, di ba? Ganyan din kaya dahil sila, beach life sila, puro ganyan ang kutis nila. Hindi lang kasi sila sanay makakita ng ganyan. Di ba? Ang sabi ni Andy Eigenman, the amount of people who comment about my kids looking madungis are most likely the same type of people who have children stuck on their iPads all day, eating fast junk food for all 3 meal times and probably more, and then throw huge fits whenever things don't go their way. Oo nga naman At least ito mga masisigla itong mga to dahil full of activity eh. Yung lang kasi, hindi, siguro nasasabi ng tao na mukhang madungis kasi yung kutis nila dapat pang mapuputi, yung alam mo yung nabilad sa araw. Ganyan ang epekto ng ng beach, di ba? Nabilad sa araw. Naging tan. Na medyo parang mukhang sunog na ewan. Pero magaganda yung mga magaganda at gwapo yung anak niya. Mga lang yun siguro, hindi nila alam yung ganyan. 'Di ba? Kadalasan kasi 'di ba, ganito din ang itsura ng mga mangingisda eh. Mga ganyan eh. Kasi lagi nga nasa dagat, 'di ba? Dapat hindi niya na pinansin 'yun. Next! May oras pa ba o may oras pa? Ano naman tong
Kaya, another nakakaiyak na istorya na naman to. The hardest wounds are caused by our own relatives. My little brother sent a video of Papa looking really down. Apparently, Papa was invited to a relative's birthday party, thinking he'd be a guest, but ended up being asked to cook instead. Ginawa siyang cook, no? Afterward, he was given only 200 pesos and told to leave because the other guests were arriving. The hurt even more was that Papa had bought new clothes and shoes, wanting to look nice for the occasion. Update guys, nag-ask daw si Papa ng kalahating cake para daw sa pamangkin ko. Kaso hindi daw talaga siya binigyan. Sorry kung hindi ko maka-reply, sobrang galit ko talaga ngayon. Ano naman yun nag-ask ng kalahating cake? Oo nga, no? Hindi kasi pagka mag-anak kasi, alam mo, feeling mo masasabi mo ang lahat eh. Pwede mo sabihin, uy, dugyot mo naman, umalis ka nga dito. Pwede mo sabihin sa kamag-anak mo yun eh. Pero kung sa ibang tao, hindi mo masasabi yun. Diba? Pero masama naman yun, diba? Masama naman yun. Hindi ko alam, hindi ko nagigets bakit. Kahit ba, let's be honest, mukhang dugyot. Ano ngayon, kamag-anak ko, kadugo ko yan eh. Diba? Ano naman ang masama dun? Meron nga akong tito dati nakatira siya sa bukid. Pupunta naman sa may mga bisita din naman kami na pinapakilala pa nga ng ate ko eh. Wala namang masama. Anong masama doon? Nakakabawas ba ng yon? Ng parang sa pamilya mo, parang baka sabihin mahirap tayo, ganun ba? Kung hindi ka naman mahirap eh, anong masama doon? Hindi ka naman mahirap eh. At ba't kailangan kasi diskaya? Diba? Baka mamaya yan pa magligtas sa'yo pag napahamak ka eh, di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.